Abay huwey! Abay beda na naman ako guys. At kung bago ka pala po sa channel na ito honey, abay di mag-follow ka na. Dali mo. At ngayon nga pong araw na ito mga kawi honey, abay samahan nga po ninyo kami ng aking pag-ibig na mag-camping. Abay talaga namang camping yung At dahil nga po camping ang aming gagawin mga kawi honey, abay kami nga po yung lumarga ay parating hapon na nga po para yung paggagayak namin ng mga tent, ng mga pagkain ay kumbaga hindi na masyadong mainit para baga naman hindi masakit sa balat. At talaga naman. At ang lugar nga po pala namin pagkakampingan mga kawi honey, abay dito nga lang po sa may parting dulong-dulo ng Buboy na. At ang lugar na ito tama nga kawi, medyo memorize ko na kaya kahit madilim baga, ay di kitang-kita ko yung mga panggatong diyan. Siyempre. Dating nga po namin mga kawi dito sa buhanganan honey, na pagtatayo nga po ng aming tent, abay napakalakas nga po ng hangin. Nasa para sa akin naman mga kawi, ay tama-tama nga lang po dahil ang tent mga kawi pag inapalatag na sa buhangin, napakainit na yan sa loob. Pero ang pinakang pinag-aalala ko naman po mga kawi honey, abay nga pong mga ulap ako nakikita nga po ninyo honey, abay napakadidilim nga po ng mga kaulapang iyan. Kapag biglang kasagsagan ng tulog namin, biglang umulan honey, abay kami mga nga paahon pa uwi. Bago nga po ako magtayo ng tent mga kawi honey, abay nilinis ko nga po muna yung buhanginan dahil napakarami nga pong bote, tapos ay mga basag-basag pa man din. Abay pag ito na nga tabakan mo, tapos sige walang tsinelas, bak agad yung paa mo. At ito na nga po yung tent mga kawi honey na nabili nga po namin sa Shopee. Yan po yung nagkakahalaga lang ng 400 pesos. Yan nga lang po ang binili namin ng aking pag-ibig mga kawi honey, dahil kumbaga dadalawa naman po kami. At saka yan lang talaga ang kaya ng aming pera. Sa tutuusin lang honey. Habang maliwanag pa nga po mga kawi honey, abay ako nga po yung nangalap na ng panggatong diyan. At kumbaga pag madilim na ay mahirap na nga po maghanap ng panggatong. Tapos ay mahirap na rin magluto kapag madilim na. At ang aming ring light pa man din na hindram lang namin kitaya. Pasensya na. At nang sa tingin ko nga po sapat na mga kawi honey, yung nakuha ko nga pong panggatong, ako nga po nagsimula na diyang magukay ng buhangan. At kumbaga itatago ko kahit paano yung aking pagdidikit ng apoy. At napakalakas nga po ng hangin. Ay baka ako'y mahirapan diyan pag didikit, hindi rin pa lang. Sa pagsisimula pa lang ng apoy mga kawi honey, ay talagang napakahirap nga po. Gawa nga po ng malakas ang hangin. Pero kapag nagkaroon ka ng apoy kahit kaunti, abay padlis naman. Gawa ng sobrang lakas nga ng hangin honey, para may blower. Ay grabe. Dumating nga po pala kami dito sa may parting Bubuin mga kawi honey. Abay medyo marami nga po ang tao. Pwede nga po mayroon pa nagbabanana boat dito honey. Ay kung bakit kaya banana boat ang tawag na may dragon honey, dapat ay dragon boat. Maya nga po mga kawi honey, nang yung akin nga pong dinikita na apoy marami ng baga. Abay nilagay ko na nga po na yung aming strainer. Kung bagay magsisimula na nga po ako mag-ihaw na itong aming surahan. Na 2 piraso. Napakasarap na yan mga kawi. Kung hindi nga po ako nagkakamali mga kawi honey, yan pong 2 isdang iyan ay nanggaling pa nga po sa bayan ng Humalig. Kung bagay dala-dala nga po ng mama ni Romel nung mag-graduation nga po sila. Abay dit marami nga pong dalang isda. Kaya ako kumuha ng 2 piraso. Salamat ho. Ay habang ako nag-iihaw mga kawi honey, yung akin naman pong pag-ibig ay ginaya yung iba naming gamit. Kagaya nga po ng tubig, yung aming pang midnight snack, yung pang kape, at saka yung aming basta. Pwede nga po't binibiling ko ng mga kahoy honey. Ito nga po ang aming inihaw. Dahil para sa akin nga po mga kahoy, masama po sa inihaw kapag napasubra ng luto. Dahil natutuyo bagay yung kanyang karne, nawawala yung tawa pati. Ay naku naman. Ito nga po palang pagkakamp namin ito mga kahoy honey. Ay first time nga lang po namin gagawin ito na kami nga lang po dalawa magjowa magkasama. Kaya nga po kami tunto ang mga kahoy na yung aming plano dati. Ay ginagawa na namin. Kaya yung hotdog na yung aming lutuin at para makakain na pati. Luto na nga po pala mga kahoy yung aming surahan honey. Kaya nga po sinaklang na namin din yung hotdog. Kung bagay tamang-tama na po ang apoy para sa hotdog. Mahirap tang lutuin kapag malakas ang apoy. Gawa ng sunog na yung kanyang mga labas-labas. Ay yung loob ay hilaw pa. Mahirap kainin. At para nga po ma-sure natin mga kahoy honey kung luto na bagay o hindi pa. Abay syempre kailangan natin kainin yung isa na yan. At kung bagay para malaman natin kung luto na bagay o hindi pa. At pag hindi pa naman, ay di ayos na yan siguro. Dahil nga po malapit nang matapos mga kahoy yung pagluluto namin ng hotdog honey, abay yung aking nga pong pag-ibig dito, nagtimpla na nga po ng kape para habang kami nakain, nahigop kami ng kainaman na. Uy! Dahil nga po naluto ng aming surahan mga kahoy honey, tsaka nga po yung hotdog, ay yung natira nga pong baga dito, ay aking tinaklaban ng buhangin. Dahil delikado nga po itong aming bangkang kalapit. Baka biglang lipadan ng baga, ayan ano, ay magliliyab, wag naman siguro. At dahil nga po okay ng lahat mga kahoy honey, abay kumbaga nagpasalamat nga lang po kami kay Papa Jesus sa aming pagsasaluhan nga po ng pagkain at saka sa pagkakataong ito mga kahoy na kumbaga nagbabanding nga po kami ng aking pag-ibig. Salamat ng marami po. Abay huwi. Kain na po tayo mga kahoy. Grabe. Apa? Paano sila mo? May flavor na. Wow.
At pagkakasarap naman po talaga mga kahoy ng surahan gawa po baga ng pagkalapat-lapat sa iyong bibig, abay lasang-lasa mo kagad yung kanyang taba, talagang ikay mga pabuntong hininga ng alaang dito, ay talaga naman. Tapos ay sasabayin mo pa yung mga kahoy ng mainit na kaping barako na mayroong creamer talagang ikay mapapasabi na lang sa iyong sarili ng ganito ang buhay. Ako nga po pala mga kahoy ay humingi nga po sa inyo ng kaunting tulong na sana po ay ma-follow nga po ninyo yung kagagawa ko nga po na YouTube channel, gawa ng gusto ko po bagang ma-reach yung 1,000 followers doon, sana naman. Tapos ay gusto ko nga rin pong matapos mga kahoy yung pong naka 4,000 watch hours yata ayun sa YouTube para ma-monetize ka. Grabe pagkakadami mga kahoy. Ako nga po yung inyong tulungan. Matapos nga po namin kumain mga kahoy ay kumbaga nagpahindag nga lang po kami ng kaunti. Tapos nagpasok na nga po kami sa tent at kumbaga kami movie marathon dito na itong Korean movie. At habang kami nanonood mga kahoy di kami nagkakanitong loaded tapos ang pinapanood ba man din namin mga kahoy yung sinkhole baga ng Korean movie na basta may nalubog na bahay. After nga po namin manood mga kahoy ay kumbaga hindi nga po kami magkaigi sa loob ng tent mga kahoy. Gawa nga po ng sobrang init. Kaya nga po kami naglandi muna ng buhangin dito sa labas kung magay nagtatampisaw yung aming mga paa dito. Sabit nga po ng alas 11 ng gabi mga kahoy na kami nga po patulog na sana. Bigla na lang kung may nagkaingay dito ang mga kabataan at kumbaga nagdidikit nga po ng apoy, nagbubunfire sila tapos sigawan pa man din. Kami hindi na nakatulog na ito. Dahil na nga po doon mga kahoy kumbaga nalipasan na nga po ako ng antok at mag-aalas 4 ng mga kahoy ako gising pa nga po. Kaya nga po ako siguro napaidlip lang ng mga isang oras tapos sinagising na ako pwede nga po't maga na. Pagkabukas-bukas ko pa nga lang po ng tent din mga kahoy abay talaga naman po napaganda ng tanawin dito at kumbaga malapit na nga pong mag-sunrise ay talaga naman pagkakasarap sa pakaramdam ay huwi. Kahit nga po halos wala akong tulog mga kahoy abay sa ganito naman pong tanawin talaga naman po walang kaproblema. Gawa po baga ng nakakaganbaga ng kalooban yung mga ganitong tanawin kahit siguro araw-araw ay walang problema sa akin. At pagka ganyan kaganda ang tanawin mga kahoy abay talaga napakasarap sabay ng kape na yan, sabay mag-aagahan na kayo dito sa tabing dagat ay talaga naman kahit araw-araw nga siguro. Maya-maya nga po mga kahoy nang sabit nga po yung mga alas 8 ng umaga medyo malanit na nga po yung araw mga kahoy kaya nga po kami nagsimula na mag-impis diyan at yung aming tent mga kahoy kaunting pagbagla ng buhangin sabay tiklop tapos kaagad napakadali. Shoutout nga po pala mga kahoy sa lahat po ng mga nakaabot hanggang dito nga po sa parte ng video ito. Kung maraming salamat po sa inyo walang sawang support at panonood hanggang dito lang ay huwi.